sa mga nangangailangan. At ang kasunod na sinabi ng mga verses na ito, and the church grew. And the Lord added to their number daily those who were being saved. At ang kanilang preaching ay hindi salita, kundi gawa. At anong gawa ito? Pagbibigay sa kapwa. Sino nga naman ang aayaw na sumali sa ganyang uri ng kapatiran kung nagbibigayan at nagtutulungan? At ganoon na lang ang kanilang pagkaunawa ng kabutihan ng Diyos na dinaan sa pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus, kaya ang bunga ng kanilang pananampalataya ay pagbibigay din. Kaya madaling malaman kung tayo'y tinatablan ng paniniwala natin kay Jesus, tayo'y nagiging mapagbigay. There is more blessing in giving because God promises to bless the giver. Hindi lang naman niya inutos, bagamat utos pa lang sapat ng dahilan para gawin, pero meron pa yon nakakambal na pangako na pagpapalain niya ang mga palabigay. Sa katunayan, sa sinabi ni Jesus na halimbawa o illustration nung paghuhukom sa dulo ng panahon, yun daw mga dadalhin sa kaharian ng Ama ay yung mga gumawa ng mabuti at nagbigay sa kapwa. Matthew 25:34 and 40, story ito ni Jesus. Then the king will say to those on his right, my Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Lahat daw ng ginawang mabuti sa kapwa, ituturing ng Diyos na ginawa sa kanya, kaya siya ang magbabayad, magtutumbas, magsusukli, maggagantimpala. At sa Proverbs 11:24, sometimes you can become rich by being generous or poor by being greedy. Yan daw ang batas ng Diyos, na payayamanin ka ng iyong pagbibigay at maaaring pagdahupin, paghirapin ka pag masyado kang sakim at makasarili. Baligtad, you keep that which you give away and you lose what you selfishly try to keep. There is more blessing in giving because the more people give, the more they receive. That is the rule of God. Sigon sa iyong ibinibigay, based on what you give, is what you will receive from God. Luke 6:38, if you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Although these verses are often used in reference to giving donation, to giving offerings and tithes and everything, the original and the first meaning of this is giving forgiveness. At kung paano ka daw nagpapatawad sa kapwa, ganun ka rin patatawarin ng Diyos. Kung kuripot ka sa pagbibigay ng patawad, kuripot din sa iyo ang Diyos. Kung masagana kang magpatawad sa kapwa, masagana rin ang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Ang panukat na ginagamit mo sa iba, ang siyang gagamitin sa iyo. So dapat talaga mapagpatawad tayo, mapagbigay, dahil tayo'y maka-Diyos, at kung hindi ka naman talaga maka-Diyos, dahil lang matalino ka, magiging mapagbigay ka pa rin, at mapagpatawad, kasi kung ano ang ibinibigay mo sa kapwa, yun lang din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. So, the blessing and the forgiveness that you receive from God is limited only by your own giving of forgiveness and giving of love to others. Ikaw ang nagpapasya kung paano ka itatrato ng Diyos. Yun ay kung paano mo tinatrato ang iyong kapwa. The more people give, the more they are protected from loss. Sasabihin ng iba, magbibigay pa ba ako? Kapos nga ako. Magbibigay ba ako? Kailangan ko ng puhunan. Magbibigay ba ako? Kailangan ko. Pero ipinangako sa Malakay 3:10-11, I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Sabi niya, ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat, di ba? At dahil sa kapangyarihan yan, batay sa kapangyarihan yan, hinahamon ko kayo, subukan niyo ako.
Sabi niya, at pag ginawa niyo yan, bubuksan ko ang bintana ng langit at pababahain sa inyo ang pagpapalang malat tsunami. Sabi niya, at higit pa riyan, pipigilan ko ang mga balang, ang mga insekto, ang mga salot, ang mga peste sa pagsira sa inyong mga tanim. Ibig sabihin, kung ikay palabigay at matapat, the Lord protects your livelihood from all kinds of threats. Ipagtatanggol ka niya sa magnanakaw, sa mga manggagancho, sa mga maninira, sa mga manunuba, sa lahat. Amin ganon. Subukan niyo ako. Nagpapasubok nga siya. There is more blessing in giving because the giver is in control. Masarap yung nagbibigay Ikaw ang may control ng sitwasyon. You can give what, when, where, to whomever, however you like. And the giver can derive great pleasure from such giving. If our heart is in the right place, we derive great pleasure when we give. Masarap magbigay pag ang puso nasa tama ng lugar. Hindi sumasama ang loob mo. Lalo't ang binibigyan mo ay talagang karapat dapat bigyan. O nangangailangan talaga at hindi kayang tulungan ng sarili. Pagtulong mo noon, tumataas ang espiritu mo. It is a source of great pleasure to give. At kung hindi pa tayo nakakarating sa ganong state of spirituality, sanayin natin ating sarili. Kasi baka napakalaking ligaya ang nawawala sa atin, hindi natin nalalasap kasi hindi tayo nagbibigay ng buong puso at buo sa loob. Proverbs 19:6, everyone tries to be friends of those who can help them. So this is one of the perks of being helpful. Everybody's friendly with you. Sabi mo, kasi may pinapakinabang lang naman. Kasi naman hindi friendly kasi walang pinapakinabang, mabuti na ang friendly. Kahit dahil lang may pinapakinabang sa'yo. Marami kang kasama, marami kang kaibigan. Natural, kasi pala tulong ka Pero kung ikay pala hingi, baligtarin mo, pala utang, iniiwasan ka na ng mga tao. Napakasakit naman sa damdamin yung alam mo, iniiwasan ka. Binabaliwala ka na lang. Kasi nga wala kang ginawa kundi manghingi o mangutang. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. So, another form of giving, sabi nga nun, alam nyo, yung nagbibigay ng padulas, daig pa niya ng may virtud, daig pa niya ng may agimat. Doors open, things move, people help them pag marunong silang magregalo. A gift opens doors, oils the machinery. A gift helps in improving ease in doing business. And it is Proverbs 17:8 that said that. Alam niyo kung ano yung masamang bribe? Yung ginagamit sa court. Yung naglalagay ka sa mga justice, sa mga hukom, para yung masama palayain at yung mabuti ikulong. Yun ang masamang bribe. Lagi may nagtatanong, paano po yan? Pagka pinapamerienda po yung clerk, ang bilis-bilis kung lumakad ng papel ko. Di pa meriendahin mo. Ano naman ang masama doon? Pinamerienda mo pala, lumakad yung papel mo. Ang masama, yung nagbibigay ka sa hukom na yung guilty kong kamag-anak, huwag mong pagiltihin O kaya yung hindi guilty na itinakdal ko, yun ang pagiltihin mo. Heto ang bribe. Yun ang napakasamang bribe kasi mayroong napapahamak. Pero pakain ka lang naman ng clerk sa City Hall, binigyan mo ng turon. Ano na ba naman yun? Kahit nga hindi siya clerk doon masama na bang magpakain ng kapwa-tao? Sabi ng Proverbs 17:8, a bribe is a charm to its giver. As long as it is not to thwart justice, not to pollute correctness in the rendition of justice. Laging may konteksto ang mga verses. There is more blessing in giving because deeper happiness, deeper satisfaction is not in keeping but in giving. Parang pagka ikaw ay empacho na, yung ang dami-dami mong kinain, may indigestion ka na, the pleasure really is in making it go out of your system. It is in giving it up. There is great pleasure in letting go, especially of your biological processes. Ganon din yung mga bagay, may pleasure yung pagbibigay. Proverbs 11:26, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessing
on the one who is willing to sell. Of course, the context is may gutom, people, traders are hoarding grain para taasan ang presyo, ayaw nila magbenta. At sa ganun daw mga panahon, sinusumpa ng mga tao yung ayaw magbenta at idinadalangin nilang pagpalain pa ng Diyos yung nagbebenta lalo sa mababang halaga. In other words, yung nagbibigay at nagdaramot magkaiba na magiging trato mula sa mga tao, and the more giver the person is, the more siya ipapanalangin ng kapwa. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Napapansin nyo ba kahit sa mga kamag-anak, yung kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na palabigay, siya itong hindi maubos-ubusan na binibigay. Yun namang maramot, laging wais, laging nang lalamang, siya naman yung laging kapos. O kaya ang dami-dami niyang naipon sa kanyang pagiging makunat, tapos isang dilubyo lang, ubus agad, wala lahat, baliwala ang kanyang buong karamutang inipon. That is why giving is better than receiving. There's a very big problem with give me. Bigyan mo ako. Malaki ang problema niyan because people do not usually give. People do not usually give as you want them to. Pagka ikay pala hingi, pala asa, malamang mabibigo ka lang lagi. Kasi hindi naman laging ibibigay sa iyo ng tao ang gusto mong ibigay niya. So kung ang mode ng iyong buhay ay manghingi kaysa magbigay, maraming beses you will only be frustrated. Because people who ask, people who depend on others are bound to be frustrated. One other difficulty, kung nando ka sa receiving end at hindi sa giving end, recipients are not in control. In fact, recipients could be controlled because recipients could get indebted. Pag ikaw ang nagbibigay, para ka ng boss. Ikaw ang nagbibigay kahit na hindi nakakatawa yung joke mo, tawa na ng mga tao kasi may regalo ka, may bigay ka. Pero kung ikaw yung binibigyan, baligtad. No? Wala kang control. Kung ano lang ibigay sa'yo, kung kailan ibigay, magkano ibigay. Tapos, nakatali ka, may utang na loob ka. May utang ka na pera, may utang ka na bagay, at may utang na loob ka pa. Proverbs 22:7, the borrower is slave to the lender. Ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Kahit pa nagbayad ka na, o kahit nagbabayad ka, o kahit matagal ka ng bayad doon sa utang mong pera, paano yung utang na loob? Kaya mamimili na rin lang tayo. Saan ako pwesto? Sa nagbibigay o sa tumatanggap? Mas maraming kaligayahan, mas maraming kalayaan at kasiyahan yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya dapat ang tao, sa abot kaya ng lakas, maging masigasig na kumita para hindi siya manghingi at kumita ng sobra para siya pang magbigay. Dapat sikapin ng tao na hindi siya palaasa. At kung umaasa man siya paminsan-minsan, hindi lagi. At kahit siya umaasa at nabibigyan, nagsusukli siya kahit paano. Hindi yung pagka nagsalita yung nagbibigay sa iyo, para ka ng pinitpit na luya, wala ka nang masabi. Bow ka na lang ng bow kasi get ka ng get. It's not a dignified way to live. To be receiving all the time. Unless you're too old, too young, or too sick. And I always emphasize that. Pero ang dami-daming malalakas ang katawan, palahingi. Sila pa yung malakas gumastos. Sila pa yung tampurista pag hindi nabigyan. At sila pa yung maluho. Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard, so you will have something to give to people in need. Kung dati kang nagnanakaw, tumigil ka na ng pagnanakaw. Baligtarin mo ang buhay mo, maging malinis ang iyong kalooban, maging matapat ka, magtrabaho kang mabuti, para yung kailangan mo, ikitain mo, at higit pa riyan,
sumobra pa sa kailangan mo ang kita mo para may maibigay ka naman sa mga tao na nangangailangan, mabaligtad naman. Yung dating ikaw lagi ang binibigyan, gawin mong ambisyong ikaw naman ang makapagbigay. Gaano karami sa mga binibigyan na tumihingi ang may ambisyong sa pinakamadaling panahon, sa abot ng aking makakaya, babaligtarin ko ito. Ate, bigay ka ng bigay sa akin sa pag-aaral ko. Tatapusin ko agad ang pag-aaral ko o di ko man matapos ito. Pag nagtrabaho ako, susuklian naman kita, bibigyan kita. Pagpapahingahin kita. Kuya, ikaw ang gastos ng gastos sa mga magulang natin kasi wala akong kaya ngayon. Pero ang ambisyon ko, makapagtrabaho, makapagnegosyo, kumita para makapagpahinga ka naman sa pagbibigay at ako naman ang magbibigay. Pero maraming tao baligtad. Pagka may kuya o ating nagsimulang magbigay, hanggang kamatayan na yon. Mapapasubo ka na ikaw lagi at ikaw lagi at ikaw lagi. Kasi yung iba, iaasa na sa'yo. Sabi, ay, mayaman naman siya. Ay, may pera naman siya. Maluwag naman siya sa buhay. Hindi yun ang point. Ikaw ba? Natulungan ka ba nitong tinutulungan ng kuya mo? Pinalaki ka ba ng magulang nyo? Pinalaki ka ba ng mga taong ito? Tinulungan ka ba? Yes. Therefore, magsukli ka rin. Kahit na may nagbibigay na sa kanila na mas mapera sa'yo, ikaw may obligasyon pa rin magbigay. Dapat ang obligasyon ng tao, lalo't nakatanggap, ibaligtarin yon at siya naman ang makapagbigay. Hindi yung lagi na lang na iaasa mo. Exempted ka na dahil lang mahirap ka. Receiving what you do not earn or you do not deserve is stealing. Halimbawa, tanggap ng suporta mula sa iyong tiyo, tiya, ate, kuya, kung sino man. Deserve mo ba? Bakit ka naman sinusuportahan? Dahil ang aga mo nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, tungkulin na nilang suportahan ka. Bakit? Tinulak ka ba nila mag-asawa? Tinulak ka bang magkaroon ng anak ng maaga? Nagkaanak ka na maaga, di maghanap buhay ka para buhayin mo yung anak mo. Hindi iaasa mo sa iba. Yung umaasa ka sa iba na hindi mo naman deserve, hindi mo na-earn, hindi mo itinanim, tapos umaani ka, stealing yon. Because you don't deserve it. It is not rightfully yours. Receiving what is wrongfully acquired, and receiving when the giver unwillingly or unjustly suffers, when giving to you, that is stealing. Yung kuya mo na sana'y nakakapanligaw man lang, nasa edad na, pwede na makipag-date, hindi man lang makapag-date dahil hingi ka ng hingi, stealing yun. Ninanakaw mo yung kaligayahan niya eh. Ninanakaw mo yung budget niya. Tapos ikaw wala namang ginagawa sa buhay, hingi ka ng hingi. Dapat ang mga tumatanggap, ang ambisyon, pagpahingahin yung nagbibigay. Hindi yung nagpaplano agad, ano kaya hihingin ko next month? Ano kaya susunod kong hihingin? Bakit? Ano ang tanim mo? At kung minsan nagtanim ka lang naman na isang buto, 3 kaing na yung naani mo, di ba parang sobra na yon sa tinanim mo, yung inaani mo? Nagawan mo lang ng kaprasong mabuti nung unang panahon, habang panahon ka na ngayong umaasa at humihingi, hindi na katumbas ng ginawa mo sa kanya, yung ginagawa niya sa'yo. Pag tinakaw na rin yun. Dapat nating expand ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Yung hindi mo kinita, hindi mo deserve, tapos nagpupunta sa'yo, inakaw yun. At sabi ng Ephesians 4:28, stop. Tigilan ng ganyang bagay. Ang kahanga-hanga, ang marapat, the ideal is to move from getting to giving. Baligtarin. To move from asking to planting. May gastos ka next month, next year. Wala ka namang ginagawang trabaho, wala kang ini-invest, wala kang itinitinda o binibili at ninenegosyo. Saan mo inaasahan kukuhanin yung panggastos mo? Hihingin mo? Na naman? Hindi yan ay tinuturo sa atin ng Diyos. Sabi nga ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. So, ang sabi ng verses na binasa natin, stop stealing and asking and receiving. And be self-supporting, be self-sustaining. Make surplus income to be able to pay your debtor, to give to others, to reverse the poverty cycles that ruin your life. Baligtarin ang takbo ng buhay kung laging tumatanggap lang. If you were needy,
If you are not needy now but could become needy, position yourself in the path of blessing. Pag may parada, alam mo kung saan dadaan yung parada, doon ka na naghihintay, doon ka nakatayo. Ganon din ang pagpapala. May dinadaanan yun na ruta, dapat doon ka nakatayo para ka matamaan, maambunan ng grasya. Doon ka sa lugar na pwede kang umani. Saang lugar yon? Dito sa lugar na nagtatanim ka. Doon ka sa lugar na pwede kang tulungan. Anong lugar yon? Yung tumutulong ka. Nagtatanim ka para mayanihin. Kasi ang hindi nagtanim, tas umaani, ang tawag doon, magnanakaw. Plant good. Plant goodwill. Kung minsan, wala ka talaga magawa. Hindi panahon sa iyo na kumita ngayon, hindi uso sa iyo ang pera, hindi ka, kumbaga, dinadaanan ng maraming pagpapala ngayon. Pero pwede ka maging matulungin, maging mabait, mag-assist ka sa kapwa. Gamitin mo ang lakas na natitira sa iyong katawan para makabuti sa Kanya, gumawa ng mabuti sa Kanya, paglingkuran siya, para naman kung bigyan ka, deserve mo naman kahit paano. O kaya, maisipan man lang niya tuloy na bigyan ka. Do good. Yung paggawa ng mabuti, magandang tanim yan. Hindi naman lahat ng pamumuhunan, pera ilalagay mo sa negosyo Yung paggawa mo sa mabuti sa kapwa, puhunan din yun. Pwede din yun na magbunga. Give. And very importantly, do not ask needlessly. Huwag kang hihingi na hindi mo talaga kailangan. Para kung dumating yung totoong kailangan at wala kang pangtustos, may mukha ka pang ipakita para manghingi. Hindi yung kaya maliit, malaking bagay, humihingi ka. Emergency at hindi emergency, humihingi ka. Pati pang party, pang forma, pang yabang, hinihingi mo pa. Pagdating ng panahon na naputol yung paa mo at kailangan niya ng karugtong nabibili na paa, kahit paa ng baka, pata, crispy pata, pag humingi ka naman sa kapwa mo, tulungan ka kasi hindi pa pagod at sawa sa paghingi mo. So in other words, huwag mong gamitin yung credit line mo in a very foolish way. Ireserba mo yung goodwill. Do not ask needlessly, do not ask too much and too long. Makahalata ka na ilang buwan ka nang binibigyan, ilang taon ka nang binibigyan. Kailan titigil yon? Pag lang patay na yun, nagbibigay sa'yo? Mag-isip. Hindi ko patuloy kang binibigyan, buong puso kang binibigyan, lalo sa mga Pilipino na kababayan natin. Minsan talagang ang sama na ng loob mo, wala ka na maibigay, hirap ka na, pero hindi mo pa rin pinapahalata, binibigay mo pa rin. Pero yung bang ganong kagandahang loob na nagbibigay, dapat nating pagsamantalahan. Hindi kumikibo ay hindi nagdurusa. Hindi kumikibo ay madali sa kanya ang ginagawa niya. Baka hindi lang talaga siya paladaing. So be kind to others, especially be kind to your giver, and be kind to your potential giver. Bata ka pa. Ang sungit-sungit mo sa mga bata. Malakas ka pa, kayang-kaya mo masuportahan ang sarili mo. Pero hindi mo ba naiisip, baka dumating ang panahon na mabuhay ka na lang sa awa ng mga batang ito na sila na yung may edad at ikaw ay super tanda na, hindi mo ba naiisip na pwede mo sila maging potential givers? Hindi mo ba naisip na yung kapitbahay, pwede mo maging potential giver? Kung wala kang kotse, wala kayong sasakyan, malayo kayo sa sibilisasyon, tapos madaling araw, naghihingalo ka, madala ka man lang niya sa ospital dahil meron siyang sasakyan. Hindi mo siya kailangan ngayon, ibig sabihin, hindi mo na siya kakailanganin kahit kailan. Kaya napakalaking kahangalan na makipag-away sa kapitbahay. Makipag-away sa mga nasa paligid. Kasi pag bigla ka nanigas at nagpagulong-gulong dyan, yung nasa paligid mo dadampot sa'yo. Be kind to your potential givers and helpers. Proverbs 11:17, kindness is rewarded. It's a rule. If you're kind, you'll be rewarded. Hindi laging doon sa ginawan mo ng mabuti dadaan ang pagpapala sa'yo, kuminsan sa iba, pero babalik at babalik sa'yo ang inihagis mo sa langit. Kung ang inihagis mo ay kabutihan, kabutihan ang babalik sa'yo. Pag ang inihagis mo ay kasamaan, kasamaan ang babalik sa'yo. Kaya yung mga tao nagtataka, bakit kaya nagkakaganito yung buhay ko? Isipin mo kung anong inihagis mo ng araw sa langit. Kasi kung yan ang bumabalik, ibig sabihin, yan ang hinagis mo. Hindi naman pwede magkamali ang Diyos. Yung hinagis mo sa iba tumama. God
is just. Galatians 6:7, you will harvest what you plant. Especially self-reliance and non-dependence. Pag sinanay mo ang sarili mo maghanap buhay, sinanay mo ang sarili mong magtiis kung wala, huwag manghingi na manghingi lagi, sinanay mo ang sarili mong maging productive and fruitful, babalik at babalik yan. Invest in yourself. Train yourself to be fruitful para hindi ka humihingi, ikaw pa ang nagbibigay. 2 Corinthians 9:6, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Konti ang tanim, konti ang ani. Maraming tanim, maraming ani. Invest in, give to many ventures. Give to many potential helpers and givers. Ecclesiastes 11:1-2. Be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. Sabing ganun. Maging palabigay ka at magagantimpalaan ka pagdating ng araw. Magbigay ka sa 7, 8 iba-ibang tao kasi hindi mo alam kung sino dyan ang magsusukli, kung sino dyan ang magbabalik sa'yo. So don't put all of your eggs in just one basket. Don't be kind and nice to just one person. Paano kung pagdating ng araw, selfish pala siya? O nagkaroon siya ng asawang selfish, edi wala ka na. O ang bait-bait niya, bigla siyang nadaganan ng natutumbang puno ng kamatsili. Natusok siya ng tinik ng kamatsili at na-infect siya at bigla siyang namatay. Edi wala na, kaisa-isa lang yung minahal mo, namatay na, wala na. Kaya sabi, damihan mo. Be kind to many. Ganon din yung negosyo. Huwag lang isa. Diversify a little bit. Para pag hindi uso yung isa, hindi kumikita, may isa ka pang pwedeng asahan. Don't put all of your eggs in one basket. At huwag kang kung may isang ginawang tama ay tama na. Dapat sige ka pa ng sige. Kasi hindi natin alam kung alin sa mga project natin ang magkiklik. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce or whether both will do equally well. So, ganun, may ginagawa ka ng ganito, may ginagawa ka pang iba. Hindi isa lang. Para pag inabot ng dilubyo yung ginagawa mong isa, may isa ka pang pwedeng sandalan at asahan. And remember, in the context of our topic, giving is actually investing. Kaya mga maramot, hindi nagbibigay, ang totoo, hindi sila namumuhunan, so huwag silang umasa ng tubo. Huwag silang umasa ng harvest kasi hindi sila nagtanim. But beyond just investing, give for enjoyment. Isang sikretong balong ng kaligayahan ang pagbibigay basta't galing sa puso. At hindi masama na sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa ay umaasa kang gagawa ka niya ng mabuti. Normal lang yon. Hindi masama sa isang magulang na ibigay ang lahat-lahat sa kanyang mga anak at inaasahan niyang pagdating naman ng araw ay ibigay ng mga anak niya ang lahat-lahat sa kanyang katandaan. Hindi masama yon. That's the law of life. 1 Corinthians 9:10, whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Sino man daw ang nagbubungkal ng lupa, nag-aani, dapat ginagawa niya yun dahil umaasa siya na meron siyang parte sa ani. Hindi siya bungkal ng bungkal, tanim ng tanim, hirap ng hirap, tapos wala naman pala siyang mapapala. So hindi masamang mag-isip na may mapapala ako sa ginagawa kong mabuti. Normal lang yun. That's the law of nature. Plant to harvest, and it's not wrong to expect to harvest if you planted. Ikaw na tinaniman ng mabuti, ginawaan ng mabuti, ang masama ay kung di ka magsukli, di ka magbalik, di ka magbigay. 2 Timothy 2:6, and farmers who work hard are the first to eat what grows in that field. Yung naghihirap sa'yo, yun ang dapat unang makinabang kung ikaw ay mabunga na. Nagtaguyod sa'yo, nagmahal sa'yo, nag-alaga sa'yo, tumulong sa'yo,
nagpahiram sa'yo, nagpautang sa'yo, yun ang dapat makinabang pag ikay mabunga na, huwag mo dapat kinakalimutan yun. Na parang walang nangyari. Maraming mga kapatid, matapos paghirapan na tulungan ng kanilang mga ate, mga kuya, maging ng kanilang magulang, oras na nagkaasawa na, nakaka-amnesia. Wala nang alam na gawa ng mabuti, kundi asawa niya. At kung nagkaanak, yung anak niya, nakalimutan na yung magulang, nakalimutan na yung mga tiyo, mga tiya, nakalimutan na yung ate at kuya. Kasi ang mundo niya, umikot na lang sa kanyang asawa at anak. No! Gawan mo ng mabuti ang iyong asawa at anak, pero huwag mong limutin ang lahat ng tumulong sa'yo. Kailangan kasama sila sa ani kasi sila ay nagtanim. Kaya masama naman yung asawa ka ngayon, sinosolo mo na lang tong asawa mo, sinosolo mo ang kita niya, inilalayo mo sa mga kamag-anak. Bakit? Ikaw ba nagpaakalaki dyan? Ikaw ba nagpaaral dyan sa napangasawa mo? Hindi naman. Tapos gusto mo, ikaw na lang aani? Tanim mo ba yan? Dapat ang tao lumalagay sa lugar. Hindi mo ipinagdaramot yung asawa mo sa kanya mga kamag-anak. Hindi puro kamag-anak mo lang nakikinabang, yung kamag-anak ng asawa mo, puwera na. Lahat ng tumulong sa inyo, kaysa lalaki, kaysa babae, pare-pareho yung susuklian. Dahil lahat ng nagtanim, sabi ng Diyos, dapat umani. Receiving without giving back does not complete the cycle of receiving and giving. It does not complete the circle of life. So be grateful, be generous to those who helped you and who are still helping you. Beneficiary, give back to your benefactor. Recipient, give back to your giver. Give to others, even to those who have not given to you, so that you could start another cycle of planting and harvesting. Kung meron tayo dati pinapauso, yun yung pagiging mapagbigay, hindi pagiging maramot. Kasi kung minsan, pag naging madamot ka, yan ang kokopyahin ng lahat. Lahat madamot na. Pero pag may nagbigay, lahat naman nagbibigay din. Magpauso tayo kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda. And those who are blessed should expedite becoming blessings themselves. Pagka ikaw ay tumatanggap, dalian mo yung panahon na matatapos ang pagtanggap mo para mabaligtad mo na ikaw naman na magbigay. Dapat goal natin yon. Ang aking pangarap ay tumigil umasa, tumigil humingi, kundi mabaligtad ito. Ako naman ang makapagbigay. Ako naman ang pwedeng asahan. That is the circle of a godly life. From receiving to giving. And that is what God would like to see happening in our lives. Panginoon, turuan niyo kami na i-apply ito sa aming buhay. Papaano mapapaluwag namin ang buhay ng lahat sa paligid sa pamamagitan ng magiging mapagbigay at hindi pala asa lamang. Balansehin namin, Panginoon, at sa bawat tinatanggap namin, meron din kaming ibinibigay. At dan sa gayon, maluwalhati kayo. And the laws that you have crafted, that you have created, that govern life, will be implemented. And this life will be in order. Abundant, happy, restful. Pag-isipan natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito at higit sa Diyos ang kakayahan na ito'y mailapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Lord, as your people ponder this wisdom, let your voice be heard. Teach us how to make it personal, how to apply it in our daily life. That for a while, the undesirable is allowed to coexist
with the desirable. The bad is allowed to coexist with the good. But time will come when the bad will be identified, isolated, and burned. Now apply this to anything and everything. Sa biglang tingin, nakakalito kung alin ang mabuti at alin ang masama, alin ang kaibig-ibig at hindi kaibig-ibig, alin ang dapat na nandyan at alin ang dapat ay wala dyan. Sa biglang tingin, magkakasama sila, madali tayong malito. At sa teaching ni Jesus, magkakasama ang mga mabubuti at hindi mabuti sa isang lugar, sa isang oras, sa isang panahon. Kaya dapat meron tayong mata para makilala natin kung alin ang mabuti para sa atin at alin ang hindi. Many things will be thrown away in time. Napakalinaw niyang itinuro yan. Many things will be burned in the end. So know weeds from wheat. Kilalanin ang mga damo mula sa tunay na tanim. Sa example nila, trigo, sa atin naman palay o anumang namumungang bagay na kailangan natin sa buhay na tinutubuan ng mga damo sa pagitan. Sinisiksikan ng mga damo na sasamahan ng mga damo. Do not invest in weeds, in what is destined for destruction, in what will be thrown away as refuse. Sa buhay, meron tayong limitadong oras, limitadong lakas, limitadong resources. Huwag natin itong ipamuhunan sa mga bagay na dapat ay nakikilala nating walang mabuting pupuntahan. Huwag nating sayangin ang ating panahon, ang ating oras, ang ating lakas, ang ating pananalapi, ang ating mga resources sa mga bagay na hindi mabuti. Kasi darating ang panahon, kahit nandyan yan ngayon, yan ay ihihiwalay at susunugin, itatapon. Pag ang ating pagmamahal, ang ating lakas, oras, ay itinaya natin sa mga bagay na nakatakdang lilipulin, masasayang ang lahat ng ating mga lakas, lahat ng ating mga kakayanan. Madadamay pa tayo. Search the Gospels. Dahil pwede nating i-apply yan sa mga katuroan sa Bible. What are voided, thrown away, burned in the Jesus stories and Jesus lessons? Marami. Sa mga kwento niya, for instance, susunugin, itatapon, babaliwalain ang fruitless trees, mga puno na walang bunga. Matthew 3:10. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So identify equivalents in life, pursuits, investments na hindi mabuti, papalakulin yan, itatapon. What are to be voided and burned, to be thrown away in the Jesus stories? Tasteless salt. Matthew 5:13, kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So ano ang mga asin-asin sa buhay natin na wala ng lasa, matabang na? Mga relasyon na matabang, mga sigla na matabang, mga paninindigan na tumabang. Identify equivalents in life, in pursuits, in investments, so that you will not let your salt become tasteless. Kasi pag naging tasteless ang ating project, naging tasteless ang ating effort, naging tasteless ang ating talent, ang ating energy, yan ay matatapon lang sa tapakan, sa daanan ng mga tao. Magiging panambak. What else are to be thrown away or burned in the Jesus stories? Body parts causing people to sin. Matthew 5:29, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ay itapon sa impyerno. So identify equivalents in life. Siyempre mga talinghaga ito, hindi naman talaga mata na literal yan. Hindi kamay na puputulin, hindi paa. Pero what are its equivalents in life, in pursuits, in investments, in activities? Marami tayong mga activities ganyan. Walang saysay, puputulin din in the end. Mga estudyante naglalakwatsa, wala namang credit sa kanila yung kanilang paglalakwatsa. Hindi nagsasubmit ng mga assignment.
mga nagtatrabahong panay ang petics, panay ang lakwatsa, hindi nagtatrabaho. Pagka inassess yung kanilang work, yung kanilang performance, itatapon. Yung mga oras na yun na sinayang nila sa mga walang kwentang paglalakwatsa o kaya ay mga trabahong mali-mali. Marami tayong ginagawa na dapat ay puputulin sa pagdating ng panahon. So mabuti pa, huwag na lang natin gawin. Sayang ang investment natin. What are to be voided, thrown away, burned in the Jesus stories? The wicked, ang masasama. Matthew 13:49-50. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Whether you want to read this literally or as a figure of speech, as symbolic language, the ending is the same. You should identify equivalence in life, in associations, in deeds. Because at judgment, what will be voided, thrown away, burned, are the things enumerated above. Meanwhile, the plants and weeds, meaning the essential and non-essential, the good and the ungood, or the bad, confusingly exist side by side, as we've already said. Magkakatabi, nakakalito, nanglilito. So alin dyan ang iyong aalagaan? Meron nag-aalaga ng damo, hindi ang alagaan yung trigo. Meron nag-aalaga pala ng makamandag na mga ahas, imbes ang alagaan ay isda na pwede niyang pakinabangan at kainin. Observe. Learn. No plants from weeds. No friends from enemies. No good workers from bad workers. No good employers from bad employers. Para ang lahat ng yan ay maiwasan nating maging bahagi ng ating buhay. No essentials from non-essentials. Ano ba sa pinag-uubusan natin ng ating time, talent, and treasure ang talagang mahalaga at yung iba wala namang kakwenta-kwenta. Nag-uubos ng ubod ng daming oras for instance sa mga games na hindi naman pinagkakakitaan, na hindi naman napapakinabangan. Nasasayang ang oras, imbes magtanim, magtrabaho, may magawang mga tama para may anihin. No good from the ungood or the bad. You have to know them because they both confusingly exist side by side. Yan ang mga options natin every day. Good or ungood, productive or unproductive, damo o trigo, may pakinabang o wala, susunugin pagdating ng panahon o aanihin at itatago sa mga lalagyan ng pagkain. Kapakipakinabang at hindi kapakipakinabang. Bakit kailangang maaga pa lang ay makapili na tayo niyan? Kasi limitado ang oras natin sa mundong ito. Pag may sinayang kang araw, linggo, buwan, taon, sa walang kwentang activity, sa activity na pupunta lang pala sa wala, sa activity na susunugin lang pala at walang kabunga-bunga, eh di sayang ang buhay mo. Kaya dapat mag-observe, manuri. Huwag sakay ng sakay sa bawat biyahe kasi may mga biyaheng pahulog sa bangin. Merong papunta sa maganda. Huwag paniwala ng paniwala sa lahat ng nanliligaw at lahat ng pag-ibig na iniaalok. Kasi merong papunta sa kapahamakan at may papunta naman sa kaligayahan. Kailangan mapagmatyag. Mapag-isip. Hindi pa dalos-dalos. Hindi nagpapadala sa basta damdamin na lang. Kailangan mapanalanginin at nakikinig sa payo ng marunong. Tama at maling, mabuti at masamang katuruan, gawain, choices, tao are here with us side by side. Matthew 7:17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. So kilalanin ang lahat sa pamamagitan ng pagtingin sa bunga. Kilalanin ang lahat sa bunga, hindi sa dahon, hindi sa ugat, hindi sa puno. Bunga. Ano ba ang bunga? So ang ginagawa ng isang tao, maganda ba ang bunga? O tatay ka, sugal ka ng sugal. Anong bunga? Pangit. Nauubos ka ng pambigay sa pamilya mo, pambili ng pagkain, pambayad ng mga bills, pang-enroll sa school.
So, pangit ang bunga. So, dapat huwag mong itanim yung puno na yan. Tigilan mo ng kaaalaga ang puno na yan. Lakwatsero ka, tamad, palusot. Anong bunga? Lagi ka natatanggal sa trabaho. Lagi kang napapagalitan. Lagi ka nade-demote. Pangit ang bunga. So, tigilan mo yan. Tanim na yan. Walang kwenta. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng magagandang ugali. So mamili pati ng kasama, ng kaibigan, ng papakinggan, ng ka-chat, ng ka-text, ng ka-FaceTime. Kasi napakaraming napahamak, kakakausap sa mga ganyan. Hindi pala mapagkakatiwalaan, mapagsamantala pala. Pero kasama ng mga mapagkakatiwalaan, ng mga hindi mapagsamantala, tulad ng magkakasama ang trigo at damo. Kailangan manuri lagi. Do not waste your time, effort, and life on weeds, on what is not plant, that will yield beautiful fruits for your life. Now, lahat ng ito apply sa religious life. Ganyan din kasi sa religious life. Maraming mga relihiyones, tabi-tabi, nandyan lahat. Maraming pintong pwedeng pasukin. Maraming doktrinang pwedeng sundin. Maraming katuroang pwedeng pag-alayan ng buhay. Pero lahat ba yan talaga kapaki-pakinabang? Lahat ba talaga may magandang bunga? Lahat ba talaga maganda ang kakauwian? Apply sa religious life. Kasi marami talagang paniniwala, maraming mga gawain, mukhang pare-pareho lang. Pero may mabuti at masamang katuruan. May mabuti at masamang gawain. Do not waste your time, your effort, your life on what is not planned, on what is not of Jesus, on what is not Jesusness. Iisa lang ang buhay mo. Ang dami-dami mong oras na uubusin sa religious teaching, sa religious activity. Tiyakin mo na yung iyong sinusundan, pinapakinggan, ipinaglalaban, pinapanindigan, ginagastosan ng time, talent, and treasure, talagang turo ni Jesus. Kasi baka naman nasa isa kang parang Christian group, pagkatapos ang itinuturo sa loob, Pharisees. Puro mga law, puro mga bawal, puro mga law of Moses na winasak na ni Jesus para tayo palayain at para tayo bigyan ng bagong buhay na hindi guilty kasi forgiven, hindi guilty kasi wala na yung law that makes us guilty, pero napakaraming mga tinatawag na Christian pursuits, Christian teachings, Christian activities, ang totoong laman ay Mosesness, Pharisee-ness, law, legalism, ng ending, lagi kang guilty, lagi kang masama, lagi kang natatakot, lagi kang paparusahan. Paano mo ma-enjoy yung peace and rest na pangako ni Jesus? So make sure na sa lahat ng ating ginagawa, hindi tayo nalilito. Kasi kasama ng Jesusness, nung trigo, yung mga Mosesness, yung mga Pharisee-ness, yung mga legalism, yung mga sectarianism, yung mga congregationalism na un-Jesus. Although, of course, meron naman mga sectarianisms and congregationalisms and teachings na maka-Jesus. Kaya dapat nanunuri ka kasi hindi ko may konting maka-Jesus dyan, lahat maka-Jesus na, maniniwala ka na, lululunin mo na lahat. Kailangan salain sa Jesus filter ang lahat ng mga katuruan para hindi masayang ang oras mo sa relihiyon. Hindi masayang ang oras mo na hindi ka naman pala nag-grow into Jesusness, but you're growing into Pharisee-ness. John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Nang ibig sabihin ay, hindi sila, kundi ako. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Huwag dumaan sa mga katabing pinto. Tandaan natin yan. Narito ang pinto ni Jesus, pero maraming dyan nakalagay Christian Door 2, Christian Door 3, Christian Door 4. Pero pagpasok mo sa loob, hindi pala Jesus ang laman. Ang laman pala, Pharisees. Marami kasi, akala mo, Jesus na Jesus sa labas eh. Pero pag pumasok ka, hindi, ang liit-liit ng Jesus doon. Ang malaki yung Pharisee. Puro pang-uusig, puro batas, puro bawal, puro guilt, puro fear. Kabaligtaran ng turo ni Jesus. So yung trigo, nahaluan ng maraming damo.
Tiyakin natin na nandun tayo sa trigo at hindi sa damo. Galatians 5:6. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Dito, pinag-aaway-awayan kasi kung dapat magpatuli ang lahat kahit na hindi ka Jew, na Gentile ka, naging Christian ka, magpapatuli ka pa ba like a Jew or not? At yan ay pinagpipilitan ng marami noon na Jewish Christians. Pero sabi dito ni Paul, hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, ang ending ng lahat ng katuroan na natatanggap mo, ang ending ng lahat ng katuroang sinusunod mo, ang ending lahat ng ginagawa mo, ibinibigay mo at tinatanggap mo, ay love. Pagka nandun yun, tamang-tama ka na, okay ka na, sakto ka na. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, yung tuli na yan, maraming equivalent yan sa buhay. Maraming napaka-concerned about anong kakainin mo, anong isusuot mo, anong hairstyle mo, ano ang mode ng iyong baptism, ano ang mode ng iyong pagkain ng mga Lord's Supper, kailan ka sasamba, anong araw. Yan ay pinag-aaway-awayan tulad ng tuli. Pero ang sabi ni Paul, pag i-apply natin dyan, ang mahalaga ang ending ay ito. Loving ka ba? At ang natatanggap mo ba sa kapatiran ay love din? Kasi kung hindi ganun ang ending, sayang ang lahat ng pag-aaway, pag-aaral, at pagtatalo-talo tungkol dyan sa law, tungkol sa mga regulations and ordinances. Huwag sumali sa hindi maka-Jesus, sa hindi maibiging gawa. Huwag sumali sa mga mapang-away, mahilig makipagtalo, mahilig magaling, na laging ginajudge ang iba, laging mali ang iba, nililibak at pinagtatawanan, at itinataas lang ang sarili. Hindi ganon ang maka-Jesus na katuruan. Huwag sumali sa mga maka-Pharisee na gawa. Yung mahilig sa self-righteousness, mahilig sa judgmentalism, at sa pagpaparusa sa kapwa na itinuturing nilang hindi nila kasing banal. Romans 13:9. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos sa tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sabi ni Jesus, ang lahat ng second part ng kautusan, kasi yung first part, love God, ang lahat ng second part is just love others. Be considerate, be kind, be merciful, be just. Sabi ganun, ang lahat ng ito, ang ibig sabihin lang, love others. So when you love, nagawa mo na lahat ng kautusan kahit hindi ka gumawa ng mga detalye na yan kasi ang mahalaga yung overarching, yung overall teaching, which is to love. So kung loving ka, tuli ka o hindi, mahal ka ng Diyos. Kung loving ka, ano man ang kinakain mo, ano man ang sinusuot mo, ano man ang haba ng iyong buhok, mahal ka ng Diyos. Kasi ang lahat ng tunay na gustong tumbukin ng mga kautosan na yan, maging loving ka. Pero kung sa pagsunod mo ng mga kautosan, sa pagpapairal mo ng mga kautosan, baligtad ang nangyari, hindi ka naging loving, naging hateful ka pa, naging self-righteous ka pa, at nananakit ka pa, nang babatok hanggang mamatay, di na-defeat yung purpose ng law, which is to love. So be masters of love and loving. Huwag sumunod sa hindi maibiging application ng law. Kasama doon sa mga trigo ang mga damo. So kasama sa mga magagandang turo ni Jesus, yung mga turo ng mga Pharisees. Paano mo malalaman? You will know them by their fruits, di ba? So pag in-apply mo ang isang katuruan, pinairal mo ito, ang resulta ba ay love, peace, rest, o hindi? Kasi kung hindi, hindi yan kay Jesus, huwag pagsayangan ng panahon. Do not waste your time, effort, life on what is not love, on what is not loving. Romans 13:10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, sapagkat ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So lahat ng kautusan na yan, marami nakakalito, isa lang dapat ang ending, naging loving ka. At ikaw naman, isa din ang ending sa'yo, tumanggap ka ng love. So pagka hindi love ang ibinibigay mo sa kapwa sa pagsunod mo sa mga kautusan, pag hindi love ang natatanggap mo sa mga kapwa na sa tingin nila ay sumusunod sila sa kautusan, mali ang ating application. Sayang. Kasama yan sa mga damo na susunugin. Itatapon pagdating ng oras. Hindi mo halata ngayon kasi katabi ng trigo, pero darating ang panahon, lahat ng unjesusness ay susunugin lamang.
Kasi sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. So kung hindi yan sa pamamaraan ni Jesus, hindi sa pamamaraan ng Jesusness, at kabaligtaran pa, Pharisees pa, ang destino niyan, ang pupuntahan niyan ay apoy. Huwag magsayang ng oras, panahon sa ganyang uri ng religiosity. Do not waste your time, effort, and life on weeds, on the law, on Pharisees. Kasi yan ay kontra kay Jesus. Matthew 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. So, gusto ba nating tayo binabato pag tayo nagkakasala? Hanggang mamatay, ha? Kung ayaw natin, bakit tayo nang babato ng iba na sa tingin natin na nagkakasala? Ganun lang yun kasimple. Romans 2:12, ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay paparusahan, ngunit hindi batay sa kautusan yon. Subalit ang lahat naman na nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Now, aside from the 10 Commandments, there are 613 other minor commandments called mitzvots. Pagka ipinailalim mo ang iyong sarili sa mga batas ni Moses at sa batas ng Israel at sa batas ng Judaism na yan, by that same batas, doon ka lilitisin, doon ka susukatin at titimbangin, papasa ka ba? Yung mga mahilig mang bato sa iba ng mga laws, ng mga requirements, ordinances, verses, pag ba ikaw ang tinabunan ng mga batong yan at ibinato sa iyo lahat, makakaahon ka ba? O makakailag ka ba? O dahil sa kabanalan mo ba'y hindi ka tatamaan? O tatamaan ka rin? So kung tatamaan ka rin ng mga batong yan, bakit mo ibinabato sa iba? Ba't mo ipinupukol sa iba? Sabi ni Jesus, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa, yun ang gawin mo sa kanya. Ayaw mong batuhin kanya, di huwag ka rin mambato. Bakit ba pambabato ang nagiging bunga sa atin ng sobrang pag-aaral ng mga verses? Bakit ba papambabato, pagmamataas sa sarili, panghamak sa kapwa, paghiwalay sa kapwa, ang nagiging bunga ng pag-aaral ng mga verses? Kasi ang mga verses na sinasamba, ang mga verses na itinatanghal, mga law, verses ng law, hindi verses ni Jesus, hindi verses ng love. Kahit naman sa New Testament, may maraming mga leaders dyan, nasa Christianity na, pero marami pa rin silang Pharisaic at marami pa rin silang Jewish beliefs, yung mga Judaizers na ipinagpipilitan yung tuli, ipinagpipilitan yung huwag mo itong kainin, ipinagpipilitan nilang isingit sa new faith na Christianity, yung mga old laws and systems ng Judaism. Sa New Testament mismo, recorded yan. Kaya awayan yung mga leaders dyan. Tapos hanggang ngayon, yan pa rin ang nangyayari ngayon. Ang dami-dami, akala nila Christian sila. Ang dami akala nila nasa Christian congregation sila. Pero pag tiningnan nila yung practices, tiningnan nila yung mga regulations, tiningnan nila yung prevailing atmosphere, no. Pharisaic pala. Or nasa Jewism pa pala sila. In fact, marami nga openly gustong bumalik sa Judaism. Di babalik ka sa mga law, babalik ka sa mga ritual. Baliwala ang kamatayan ni Jesus. Baliwala ang pagpapalaya ni Jesus. Kaya kilalanin ang damo sa trigo kasi magkakahalo yan, magkakasama. Acts 13:39. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa mga kautusan ni Moises. Maraming kasalanan hindi pwedeng mapatawad kung magpapailalim ka sa kautusan ni Moises. Kaya yan ay winasak na ni Jesus, pinalaya tayo para hindi na tayo kailangang maging alipin, hindi na tayo kailangang magpakahirap sumunod, at hindi na tayo kailangang maparusahan o matakot pa ng kaparusahan. Do not waste your time, effort, and life on works that are of no value or of low value and low quality. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3:10-15, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ganito rin ang church building, ganito din ang church planting, ganito din ang pamamalakad ng church. May nanguna, may nagtayo, tulad nito si Paul. Pero may mga kasunod dapat.
Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesukristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. In other words, wala siya kadala-dala, natupok din lahat. Huwag sayangin ang oras, pagod, buhay sa religious weeds lang pala. Meaning, ang dami-dami mong oras sa relihiyon, yung pala yung ginagawa mo nang walang katuturan, walang value sa langit. Susuriin, may value ba ito? Ang pinakamahalagang value kung ang effect, loving. Kung ang method, loving. Huwag sayangin ang friendships, goodwill and pleasures, happiness and satisfaction para sa religious weeds lang pala. Anong ibig sabihin natin? Maraming pagkakaibigan ang nasisira dahil sa relihiyon, dahil sa doktrina. Maraming magandang pakikitungo, pagmamabutihan ang nasisira dahil sa mga katuroan, dahil sa doktrina dyan. At marami ring personal pleasures, ligaya, satisfaction, ang nasasakripisyo dahil sa mga doktrina. Ang tanong, yung doktrina ba galing kay Jesus o galing sa Pharisee? Yan ba ay trigo o damo? Huwag magsayang sa mga bagay na weeds lang pala. Damo lang pala. Tutupukin lang pala. Itatapon lang pala. So, suriin natin ang ating practical life, spiritual life, religious life. Kasi dyan, maraming tama, maraming trigo, pero maraming nakasingit na damo. Piliin kung alin ang didiligan, piliin kung anong aalagaan, piliin kung ano ang kakampihan, at pagbubuhusan ng panahon, ng oras, ng lakas. Kasi merong mga lugi ka pagka doon ka tumaya at meron namang panalo ka. Tiyakin na tayo ay nakaayon, sumusunod, sumusuporta, nabubuhay sa Jesusness. Hindi sa Pharisiness. Hindi sa legalism. Hindi sa religious zealotry, kundi sa love. Because love is the fulfillment of all the law. Yun ang trigo